Alright, magandang oras mga card lover, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung interview ni Corina Sanchez kay Yusek Castro tungkol sa Army of Trolls daw ni PBBM. Meron daw 1,000 of Army of Trolls si PBBM. Ay nako, ito yung pahayag ni Robin Padilla na napakapalpak. Dahil joke lang yun ni PBBM na video eh. Nung nagkampanya pa siya dahil maraming trolls ang China, ay sinabi rin ni BBM na marami din siya. And then ini-splice yun na, ini-splice nila Ruben Padilla kung sino man ang nag-edit nun. At pinarinig sa Senado, napaka-ugok talaga, ugok. Alam ng sambayanan na joke lang yun eh. Tapos ginamit nila para marami ang magalit kay PBBM. Yang maniniwala doon ay ugok din. Di ba, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Kaya ito, pakinggan natin si Corina Sanchez and Yusek Claire Castro para sa paliwanag niya. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sinuman. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Pangulo. Okay. So isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon. Kasi ang loob ko, so baka mahiya sila kasi mali yung ibinigay nilang info. Mali. Okay. Yung pagkakaroon naman po ng troll farm, tama po ba yun na sinabi rin ni SP Soto in defense of the President na ito po'y biro lang na sa isang kampanya, ang sabi ni PBBM dati ay mayroon din daw siyang troll farm. Sa amin ngayon, wala po talaga kasing troll farm. Kung sabi po yan ni SP Tito na yan talaga for a fact ay alam niya na nagbibiro ang Pangulo. Biro nga. So yun na po ang ibig sabihin niyan. Hindi po kami nag-hire ng anuman, sinuman. Ang mga tumutulong at sumusuporta, talaga lang pong mahal ang Ayan, Pangulo. so isa ako diyan, binibilang siguro nila na troll. Actually, itong mga troll na sinasabi, karamihan dyan ay computer generated lamang, mga robots lamang ito. Hindi ito mga tao, mga AI lamang na ginawa ng China. Marami yan eh. More than 2,000 ka-trolls daw ang na-detect ng itong ating nasa cybercrime operatives na nakadetect nito na merong 2,000 plus trolls army ang China. At karamihan dyan ay robots, computer generated. At meron ding mga sinisweldohan sa Pilipinas na mga Pilipino na nagtrabaho para sa China. Yan, katotohanan talaga yan. Kahit i-search nyo yan mga card lovers sa Google, i-search nyo ang Trolls Army of China in the Philippines. Lalabas yan na artikulo yan. Merong lalabas niya na mga nagsasabi na totoo. Okay, so patuloy tayo kay Yusek Claire Castro. Ito kasi yung talagang nagagalit si Claire Castro dito eh. Kasi pati boses niya ay pinagaya eh sa AI. And then pinarinig na naman ni Robin Ood. Si Robin Ood, pinarinig niya yung boses ni Claire Castro na nakipag-usap kay Lisa Marcos na napakapalpak. Na pagkagawa ang accent ay hindi kay Claire eh. Boses lang. Kaya ewan ko lang kung saan hantong tong investigasyon ni Claire Castro tungkol sa mga peke na audio recordings ng umano inutusan si Claire Castro ni First Lady Marcos. Grabe talaga tong mga DDS no, mana sa China sa mga peke na news, fake news eh. Okay, patuloy tayo. Okay. So isusunod-sunod ko na po, hindi sila magkakarelasyon yung mga tanong natin. Si dating MECO Chair Silvestre Bello naman, isiniwalat po ang dahilan kung bakit daw siya natanggal sa pwesto. Kasi po daw, tinanggihan daw niya yung alok ng Pangulo na 1 billion pesos para siya'y tumakbo sa Davao. Grabe naman. Wala pong katotohanan. Kasinungalingan. So ito po ay kailangan niyang patunayan kung sakali. Dahil salita lamang po ito.
Opo, patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ang Ayan, Pangulo. totoo yan. Desperate times needs desperate measures. Yan ang kasabihan eh. Kapag desperado ka na talaga ay kahit apoy ay lulundagin mo eh, kahit apoy. Dahil nasa nick of time ka na, yung wala nang oras eh. Wala nang oras yung nasa dahig eh. Kaya ang ginagawa nila ay guluhin na lang ang Pilipinas para kung magkagulo, matanggal si PBBM, ay mayroong iluklok na bago, ay walang iba kundi yung kandidato ng China, di ba? Kaya in the nick of time, desperate moments needs desperate measures. Yan ang kasabihan. Kaya desperadong galawan na talaga. Kahit kung ano-ano na lang na-imbento na ipupukol kay PBBM para magagalit ang sambayan ng Pilipino at mag-aklas at magrevolusyon. Yun ang gusto nila eh. Destabilisasyon, revolusyon, palitan ang presidente. Kung palitan ng presidente, nandyan pa yung mga magnanakaw sa Senado at Kongres eh. Ang maganda diyan, para patas, palitan lahat. Diba? Mag-elect ng bago, palitan lahat yon. Walang matira, kahit isa. Para patas, bakit si PBBM ang tinuturo? Iba namang yung nagnakaw, di ba? Si PBBM nga ang susi para kasuhan ng mga yan. Tapos, ayan ang kanilang patalsikin ay si PBBM lang para makaupo pa rin yung mga kawatan ng mga congressman at senador. Napakawalang hiya. Balik tayo dito sa kay Claire Castro at Corina. Hindi po yan totoo. Okay. Yung kahandaan naman po ni VP Sara daw na palitan si PBBM. Ay nako. Kaya nga tanong ko kanina sa press briefing, handa ba ang Pilipinas sa mas marami pang Mary Grace Ayan. Piatos? So, handa na ba kayo mga kababayan sa maraming Mary Grace Piatos? Ibig sabihin yan, maraming peking resibo na naman yan ng confidential fund. Lalo na kapag maging presidente yan, ay mas malaki ang di ba? Vice President pa nga, ang laki na ng nang hindi, yung hirap sabihin eh. Ang laki na ng ginastos niya eh. Kaya lalo na kapag uupo yan, ay naku, anong mangyari sa Pilipinas. Yung ama niya, yung utang ng 13 trillion pala lahat ang inutang nung panahon ni Digong. At kahit pagsamasamahin natin ang 6 na presidente sa Pilipinas, meron lamang itong utang na nasa 8 trillion pesos. Mas malaki pa yung utang ni Digong. 13 trillion na pala. Noon 7 trillion yung narinig ko eh. 13 trillion. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng The Billionario Channel. Napaka uncalled for, or it is not really acceptable for a vice president to anticipate the resignation or removal of the president from his position. Ayan, so ito nga, napaka parang nagdasal siya na na matanggal si PBBM para automatic siyang uupo. Yan si Inday Lustay. Parang nagdasal ka na, sana mamatay ka na para ako nang uupo, di ba? Vice President ka eh. Kapag wala ang presidente, ikaw sana yung gagawa ng trabaho ng presidente. Pero ang ginagawa niya ay pabakasyon-bakasyon lang sa iba't ibang bansa eh. Kada biyahe daw niyan ay 11 million ang ginagastos. Grabe, mga kababayan. Pera ng bayan, nagtutur lang, 11 million kaagad. Bibisita lang sa isang bansa, 11 million kaagad. At ilang biyahe na ba nagawa ni VP Sara sa taong 2025? Napakarami. Mahigit 10. Plus yung nakaraan pa, 2024. Ay grabe na ang gasto niyan. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga cart lover. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sana ay suportahan yung ating channel na ito. Ako ay magpapaalam na. Hanggang sa muli. God bless you. Paalam.